po 6:35. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang Dos Kumpanyeras at kami po ang inyong mga nakakasama tonight, ang mga panyera ng bayan kahit nagpa-party na ang iba. Ako po si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras. Kumusta naman ang tiyan dyan? Oo. Marami na ang naiimpacho, Attorney Cam. Tuloy-tuloy pa rin ang Christmas party, kaliwat kanan. Yeah, kaliwat kanan ang Christmas party, kaliwat kanan ang kainan. Pero kumusta naman po ang inyong tiyan? Medyo... Nakaano ata yung ano mo, Attorney Cam? Audio ng phone mo. Wala. Baka wala yung phone mo. Baka sa akin. Baka sa phone mo, Panyera. Anyway, kumusta po ang inyong pag-Christmas party? Sana po ay matiwasay, masaya, nabunot sa raffle. At yung mga yung mga regalo ingatan yung iba nawawala, Attorney Cam. Pero pag-uusapan natin ay regalo pa din dahil meron pong, alam niyo po ba, may mga prohibited o ipinagbabawal na regalo. Dos Kumpanyeras. Ayan, kaya yan po ang tatalakayin natin Take note kung kayo ay mga magre-regalo, lalong-lalo na po kung sa mga nasa gobyerno. Yes. Yes. Sabi nila Christmas is all about giving, di ba, Panyera? Oo. Sa mga katulad po namin yon. Pwede po kami tumanggap ng mga gifts. Pero yung mga nasa gobyerno, medyo strict ang policy nila dyan. Yes. Ang tanong, ikaw ba, sir, ma'am, na nasa gobyerno, pwede ka bang manghingi ng lechon? O kaya naman. Magpa-sponsor ng beer, yes, ng champagne, para medyo social. Yung mga venue, yan, mga Christmas party. Mas mahal naman itong mga demanda, Attorney Cam, mo. Venue na ng Christmas party, Siyempre. Ako hanggang champagne lang. Ayan, yun po ang tatalakay natin tonight. And of course, syempre, yung mga iba pa ring mga uri ng mga regalo. Sino yung mga prohibited na tumanggap ng regalo? Sino yung prohibited na magbigay ng regalo? Baka naman hindi pwede ang cash, pwede ba yung in-kind? Oy, na lang. Airfare. O kaya, plane ticket, back and forth. Sa Europe. Wow. Sarap naman nun. Trip to Europe daw, Attorney Cam, for the entire family. Hindi na lang cash, voucher na lang. Dos Kumpanyeras. Hindi cash, ticket na nga Sige, pwede ticket naman. Na nga, Ano naman tayo, hindi naman tayo maselan. Charot. Hindi naman yung kami, iba naman, Attorney Cam, Mr., Mrs., yung regalo nyo sa asawa, kay Mr. o kay Mrs., baka naman may iba pa yung regalo kay anong tawag mo doon, Attorney Cam? Kay extra, sa paramour, sa mistress, sa lover. Diba? May ganyan, diba may naiintrigo ngayon, Attorney Cam? Girlfriend daw ng isang politiko. Naku! Na meron ding kasamang parausan na isang starlet. Hindi ka updated? Hindi ako updated May dyan mga screenshots kasi sa sa X, sa Twitter. Okay. Sa X, hindi na ako masyadong updated sa X. Dos Kumpanyeras. Tumihina na ang Marites Powers mo, Attorney Cam. Tapos ano nangyari doon sa may parausan na yon? Ay, hindi ko alam. Basta may mga screenshots sa Twitter. Yung iba mag-o-open na ng account. Makikimarites na. Yan. Yan po ang tatalakayin natin tonight. At kung kayo naman ang aggrieved party, ano naman ang pwede niyong gawin? Halimbawa, Attorney Cam, yung mga anak, kasi ipinamigay ni tatay ang lahat ng mga ari-arian sa kanyang number 2. Niregalo. Ano daw, Pasko daw, kaya niregalo. Mrs., yung hikaw mo, o yung necklace mo, o yung singsing mo, na niregalo ni Mister sa kanyang girlfriend. Naku po. Sounds familiar ba? Oo nga, parang may kakilala kong ganyan. Wag mo na sabihin kung sino. Dos Kumpanyeras. Yan po ang tatalakayin natin tonight. And of course, we'll try to make it light and fun. Correct. Although,
sisiguraduhin pa rin po namin na meron pa rin kayo matututunan sa ating talakayan tonight. Yes. Ayan. So, magbigay-pugay na tayo, Attorney Cam, sa ating mga tagapanood dahil marami ang nanonood sa atin tonight. Lalong-lalo na si Mami Belen Rivera na nanonood, Apolinario Castillo, Ma'am Grace Recta, si Abigail, sabi ni Gael, business class pa, Attorney Cam. Wow! Naimbag arabi, Ma'am Grace, naragsak a Paskwa, kada kayo amin, apo. Ano ba yung bisa, yung Happy New Year, Attorney Cam? Hindi ko pa memorize eh. Ma'am Grace, ibigay mo nga, i-text mo nga kung ano yung Happy New Year. Magandang gabi din sa iyo, Eduardo Narvaez na nanonood sa atin dyan sa Atlanta, Georgia, USA. Gayon din si Violeta Montecalvo Zambrano. I've been in a company a company 30 years na hindi man lang nabunot hanggang nakaalis na ako. Oy, ma'am. Pakicheck po, baka may balat kayo sa puwet. Si Devera McCoy. Tapos si Butch Gargantilla na nanonood sa Barangay Castilla Palo, Leyte. Sana all may Christmas party. Actually, kung wala kayong Christmas party, subukan yung gumawa ng sarili yung Christmas party. Ay, ako pala yung nag-iingay. At batiin ko na si Ador Cortesa, nanonood sa May Kalupit, Bulacan, Pancho Sabordo Jr., Danilo Yap na nanonood po sa may Barangay San Vicente, Bulusan, Sorsogon, at si Sniper. Magandang gabi. Si Danilo Yap at si Pancho Sabordo Jr., Ador Cortez. Ay, binati mo na ba yan? Binati ko na yan. Sorry naman. Josephine Garimbao, nanonood sa Michigan. Naragsak Abaro Atawen. Ayun ang Happy New Year. Ayan, Attorney Cam. Etong si Herminio Villaluz ay nanonood din sa atin. Sans Pertes and Attorney Christian Tarse, magandang gabi sa iyo. At syempre, pagaling ka. At maraming iba pa nanonood sa atin, Attorney Cam. Si Kenneth Arevalo and Moonbeats. Gayon din si itong iba pa, Attorney. Ang bilis naman na kasing tumakbo, hindi ko mahabol. Itong mga messages, Attorney Cam. Sabi nga nila, ang ganda daw ng topic natin. Interesting. Talagang nakakatuwa to. Diba, no? Kasi syempre, akala nyo, okay lang na tumanggap ng regalo. Pero ako ng aircon, sorry po. Hindi nyo alam. May mga tao pala na bawal tumanggap. Yes. Hindi lahat ng tao pwedeng tumanggap, ha? And take note, ha? Kung ikaw ay opisyal o empleyado ng gobyerno, bawal kang tumanggap. Generally, no? Bawal kang tumanggap. Pati itong prohibition na ito or pagbabawal na ito, sinasaklaw pati ang asawa mo, ang magulang mo, ang kapatid mo, ang pamangkin mo, ang apo mo, ang mga tiyahin at tiyuhin mo. So, hindi nag-i-stop sa'yo. Ibig sabihin ba na ikaw lang ang taga-gobyerno, ikaw lang ang pinagbabawalan, pati kaanak mo. Bakit? Pwede mo kasing gamitin yung mga apo mo diba? Kunyari, kung ako ay nagbabalak na humingi ng por favores, ayan, sa mga politiko, at siya lang ang sinasabi ng batas na hindi pa rin tumanggap. Dadaan ko sa asawa ko. Dadaan sa misis. Daan sa anak ko, sa apo ko. Diba? Kahit nga tulungan naman yung apo ko, or ipasok mo naman sa trabaho ang apo ko. Bawal din po yun. Dos Compañeras. Diba? So, unahan na muna natin, Attorney Cam, yung mga prohibited na gifts. O yung mga, anong tawag doon? Yung mga pinagbabawalan or donations, regalo na void. Yan. Void and therefore hindi maaaring gawin, no? Syempre yung donations ay yung regaluhan sa pagitan ng mga guilty ng adultery and concubinage. Paulit-ulit natin tinatalakay ito, Attorney Cam, pero common ito na nangyayari, no? At the time of the donation. So, halimbawa, Attorney Cam, of course, ito, Attorney Cam, it entails sexual intercourse. So, kung kaya ay mag-girlfriend, mag-boyfriend, baka pwede pa. Although, mag-ooperate yung provision na hindi mo maaaring i-donate ang property under ng absolute or conjugal partnership of kin because pagmamay-ari ninyong dalawa yan ng asawa mo and therefore, kakailanganin mo ng consent niya para maibigay mo ito sa girlfriend mo o boyfriend mo. Consent, yung pagpayag niya. Papayag ba? Mag-oo ba siya? Misis, ibibigay ko ito sa girlfriend ko. Pwede ba yun? Baka masaksak ka ng asawa mo. Baka magripuhan ka. Sige. Diba? Dos Compañeras. At take note, pakilinaw mo nga, Attorney Cam, kailangan ba ng conviction dito para masabi na nagkaroon ng adultery or concubinage? Yung conviction na sinasabi po natin, yung kailangan sinabi ng korte na kayo ay guilty.
na sa kasong concubinage or adultery, sabi po ng jurisprudence natin, no, hindi po kailangan ng conviction dito. Dahil ang pinapatunayan ng dito Panyera, yung preponderance of evidence. Yung kailangan lang na ebidensya ay preponderance na makikita maaari talaga tong yung maaring makakonvince sa'yo, no? Na sila ay merong ganung relasyon. Illicit relationship. Ay, ang tanong, paano kung girlfriend pa lang nga? Again, we go back. Kailangan ng consent. Maliban na lamang kung personal mong exclusive property mo ito. Dos Compañeras. Take note po ha, kung halimbawa ay niregalo mo ay necklace, no, sa girlfriend mo, gamit ang iyong 13th month pay. Ay, akin yun 13th month pay ko. Hindi. Dahil kayong dalawa ng asawa mo ang may-ari ng 13th month pay mo. Dos Compañeras. Kaya yung mga misis na nakikinig ngayon, kung halimbawang nalaman nyo na nagbigay ng regalo, yan, ang inyong hingin nyo na kagad. May chance ball kayo na mabawi ang regalo na yan. Yan. Dahil mga mister na to, kukurting ko sa singit Oo. Kaya eto pa, Attorney Cam, yung mga bawal, yung mga public, yung donation, gifts dun sa public officer, sa kanyang asawa, sa kanyang ascendants, because of his office. So yung mga niregaluhan, riregaluhan ko ito ng flight to the US, vacation, no, to the US, kagaya ng binanggit ni Attorney ni Gael Enriquez na naka first class na ticket pa, business class na ticket, no? Dahil ako ay may transaction doon, baka sana ay maaprubahan. Aba, bawal po yan. Halimbawa, yung mga nasa DPWH, Attorney Cam, hindi naman, actually nangyayari ito sa lahat ng ahensya, Attorney Cam, pero hindi lahat, no? Hindi lahat ng empleyado ay ganito. Pero common ito. In fact, no, sa mga bali-balita, yan, customs, yan ang pinaka-common Customs, yung, DPWH, ano pa bang mga ahensya, Attorney Cam, na talamak ang korupsyon. Dyan yung common, BIR. Dyan yung common na nangyayari. Bibigyan ko sa ganito kasi pinapababa ko yung buwis ko. Diba? May mga ganyan. At hindi lang ho yan sa national government, sa national government agencies, nangyayari din yan kahit sa pinakabababang pwesto sa gobyerno. Kahit sa barangay. Dos Compañeras. At tandaan po ninyo, meron 3 batas na nagbabawal po sa mga opisyal na tumanggap ng regalo. Siyempre, andyan yung pinakasikat yung RA 3019. Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ayan. Siyempre, yung unang-una, yung Presidential Decree 46, kung saan pinagbabawal po na tumanggap sa kahit anong okasyon. Kasama na po ang Christmas. So, di din pwede. At syempre, yung RA 6713, yung tinatawag natin na Code of Ethical Conduct of Government Employees. Yes. Diba? So, may Code of Pero Ethics ito mga sila. ito, binanggit, yung ibang mga provision dito, nakabanggit na rin sa family code. Diba? So, yung mga meron pang pasok, Attorney Cam, ano yung indirect yung bribery and indirect bribery sa revised penal code naman. Yes. No? So, marami pa ang sumasaklaw dito. So, hindi mo maaaring kumbaga, kung tatanggapin mo at minalas-malas ka, no, na ireklamo ka, i-document pa dahil syempre, marami ngayon mga vloggers, merong mga hidden cam, no? Aba, tapos inireport ka, kahit hindi ka inireport, nag-viral ang iyong video. Aba, yari ka ngayon. Bakit? Makukulong ka na, matatanggal ka pa sa trabaho, nanganganib pang mawalan ka ng retirement pay. Paano kung nasa retirable age ka na? Tapos biglang nawala. May kilala akong ganyan, Attorney Cam, no? Na actually nakulong siya. Doon na siya namatay sa kulungan. Hindi niya napakinabangan. Dati itong school principal. Pero ito naman, kinasuhan namin. No? Kinasuhan namin ng rape. Ayan. Dos Compañeras. Saka hindi lang yun, Panyera, no? Paano pag sinasabi, hindi ko naman po, hiningi. Ito po ay kusang loob. Voluntaryong binigay. At hindi po actually, mandatory. sinasabi ko nga po, pero pinagtulakan po niya ang pinto. Kailangan tanggapin mo ito, sir. At hinagis ang envelope. Ibang level. Kahit ganun po, no? Tinutukan po ako ng baril kung hindi mo kukunin. Ay, mga drama. Kahit yung mga voluntaryo po na ibinibigay, bawal pa din po. Yan. Anyway, magko-commercial muna tayo.
discussing this, ay, sabi ni Gaela, sa LTO. Ayan, ay totoo. Amy Gomez, parang classmate ko tong si Amy Gomez. Magandang gabi sa'yo. Boboy Pertas dun sa Puerto Princesa City, Palawan. Andy Marquez, magandang gabi din sa'yo. And mga Herondina Arocha Miranda, magandang gabi sa iyo at babasahin ko mamaya ang inyong question. Moonbeats at syempre Sniper, magandang gabi sa iyo. Magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras ha. At syempre, yung inyong mga questions, ipadala nyo na po sa amin. Kami po inyong nakakasama tonight, ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Hanapin lang po live na live kami sa social media platforms, DZRH News Facebook Live, DZRH News Television, at syempre DZRH Dos Compañeras Facebook page. Ang YouTube po namin, DZRH TV 4K live stream. Ako po si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Usapang mga bawal na regalo. Kakambal ng bawal na pag-ibig. Kasi Attorney Cam, no, kapag bawal na pag-ibig, automatic bawal ang regalohan. Pero ibang usapin, hindi illegal yung posisyon mo sa gobyerno, pero illegal ang pagtanggap ng regalo. Yan. Siyempre yung mga nabanggit natin, mga ahensya lang ng ehekutibo. Oo. Siyempre, andyan din yung mga katulad ng mga kapulisan. Oo, yan. yan. Diba? Oo, common yan. Common. Sa mga Si Chief, nanghihingi ng lechon. O kaya ay alak, champagne. O yung paborito nila kay. Yung paborito ko din, ang kanta. Yung kanta lang ang paborito ko. Anong kanta? Emperador Light. Magandang gabi, Eds. Maglakasan. Of course, eto, sabi ni, basahin mo nga yung kay Butch Kergantilla, Attorney Cam, na comment sa DZRH Dos Compañeras. Ayan. Si Federico Bagisa, pwede daw ba irigalo ang food tulad ng hopya? Pwede naman po, no? Actually, meron naman po kasing, kumbaga, exception, no? Doon sa ating anti-graft at saka doon sa ethical standards, no? Meron pong nakalagay kasi doon sa section, if I'm not mistaken, section 3 ng section 3 ng Code of Conduct ng Ethical Standards or section 2, I'm not so sure, nagkakabalik-baliktad ako, yung mga pagkain, yung mga consumables na mura lang or insignificant ang value, ay hindi po ipinagbabawal. Basta po walang konsiderasyon ang pagbibigay. Hindi yung, bibigyan kita nito ha, pero siguraduhin mo mapipirmahan yung application ko. Hindi po yun. O kaya bibigyan kita na, basta siguraduhin mo mabilis ang proseso. Oo. Fast lane. Bawal po yun. Basta po walang konsiderasyon. Now, what about if mayroong government office dyan na nakalagay, donation box, no? Na hindi mo naman kailangang, walang pagpupumilit, walang persan. Ang nakalagay lang doon, mayroong box dyan, donation box, hindi mo kailangang ilagay yung pangalan mo, wala ka rin naman transaction doon, wala pong problema yun. Basta hindi po significant ang value. Ayan. Ito, sabi ni Butch Gargantilla, mabili po yung mga lechon, mga attorneys. Kabila-kabila ang deliver sa mga korte at government offices. Wala rin namang ibinabalik sa mga mayor's office. Sobra-sobra po ang lechon pag may Christmas party. Wala naman pong nasasampulan. Hindi naman natin alam, baka naman in order talaga. In order, binili nila. Kasi minsan din sa mga pagkakataong ito, no, minsan-minsan lang mag-celebrate ang ating mga opisyal ng gobyerno or ating mga kawani ng gobyerno. Yun. Pero ang sinasabi po ni, sino ba yung ating bagong CSC? Civil Service Commission Chair, si Carlo Nograles, ang sinasabi niya na kahit pa mag-party ang mga tao sa gobyerno, pinapaalalahanan niya na hindi dapat na maapektuhan ang serbisyo sa taong bayan. So ibig sabihin, no, hindi pwedeng sabihin, bukas ka na bumalik, may party pa kami. Bawal po yan, especially sa mga bagay na of urgent concerns. Yan. So, take note din po sa mga nasa gobyerno. Dos Compañeras. May mga iba po ngayon na nagwa-viral na sinasabi na ang tagal nilang nag-antay, yung pala na Christmas party. Pero ito naman po ay sa mga pribado. Ito yung sinasabi natin. Iba yung private, iba po yung sa public. Yan. Kasi sa public, syempre, yung mga nasa gobyerno or government offices, taong bayan ang nagpapasweldo. Ngayon, kung pribadong sektor o pribadong kumpanya,
discretion yun ng management ng kumpanya. Kung during Christmas party, wala mo ng pasok, o kaya sarado muna, o kaya hindi mo na mag-entertain, at dahil napuwit ang mga empleyado the following day, half day lang sila, wala pong problema yun. Lalo na yung mga nasa 24 hours na Oo, servisyo. parang dito sa atin, Attorney Cam, yan. So, ano pa ba? Yun pong Christmas party, no? Hindi po papasko ang question pero donation pa din. Yung mga properties po na ipinangalan sa mistress ng father namin, bali po kinamatayan na po ng mother namin. May mahahabol pa po ba kami? Kasi nasa kanya po lahat Attorney Cam, sagutin mo. Kapag kasi regaluhan talagang pumapasok yung Yes. Talagang pumapasok itong mga ganitong istorya. Yan. Itong napunta kay mistress, napunta kay paramour, napunta kay lover. Dahil, syempre, ganitong season ng pagbibigayan. Lalo na, ito yung season, Attorney Cam, na halos lahat ay nagbibigay. Pasko, tsaka Valentine's Day, no? Yan. Kasi ito yung supposed to be highlight, no, ng ating mga pagiging generous. Dos Compañeras. Ayan. Siyempre, pwede ninyong bawiin kasi nga sinasabi po ng batas na bawal, actually ang mag-asawa bawal nga silang magregalohan except during special occasions at saka moderate lang na regalo. Attorney Cam, paki-explain mo nga ano nga ba yung moderate? Syempre, ayon niya sa kakayanan na magbibigay. Yes. Kung halimbawa, anak ka ni, kaya si Henry C. Iba ang moderate sa kanya. Kaysa kay Attorney Rina Seco at Attorney Cam. So, pag nagbigay siya ng sasakyan, ay baka moderate sa kanya yun. Kahit magbigay pa siya ng yung mga high-end Porsche. Yes. Pero pag kami, ang bibigay namin, toy car, yan ang Pwede moderate yan. sa amin. Yes. Dahil pag kami nagbigay ng sasakyan, ay kahit anong sasakyan pa yan, kung brand new yan, ay bawal po sa amin. Yes, dahil wala kaming kakayanan. Oo. At kung At sakit magre-regalo, naman, Panyera, pakinggan. dadating din tayo sa level na yan, Attorney Cam. Yes. Sa level na kakayanin na natin magregalo ng kotse. Dos Compañeras. Ayan, so yun po ang konsepto ng moderate gift. So pinagbabawalan po kahit ang mag-asawa na magregaluhan, no? Basta lagpas doon sa tinatawag natin na moderate. So pwede yung mga regaluhan na act of pag-alala sa kanyang Wallet. yung wallet. Pero lagyan mo na yung pera. Kung 13th month pay ang niregalo nyo, kayong dalawa din naman ang may-ari nun. Huwag nyo lang i-regalo yung 13th month pay mo sa other woman or other man mo. Because that would be illegal. Kahit magkano pa ang value niyan. Dos Compañeras. Of course, meron na po tayong mga kaso. Lagi natin binabanggit ang Tumlos versus Fernandez, ang Viuda de Canada versus Baclot, at idadagdag ko pa ngayon, Attorney Cam, Milagros Joaquino versus Lourdes Reyes at marami pang iba. No? Dahil ito sa kwento nito, Attorney Cam, si Mister may asawa at meron siyang 1, 2, 3, 4 na anak. Now, ngayon, si Mister at saka si Mrs. Umalis si Mister nakisama sa ibang babae, no? Pagkatapos si Mister at saka yung kanyang babae, other woman, nagkaroon ng 2 anak. Nag-retire si Mister, walang napakinabang ang legal na pamilya. Lahat nandoon sa kanila ni Mister at saka ng kanyang other woman. Nagkaroon ng purchases, maraming mga properties in Paranaque and Las Piñas, Attorney Cam. Pagkatapos lahat yun, nakapangalan kay other woman. Grabe, ang saklap naman Ang saklap. yan. Namatay na si Mrs. Wala rin lang siyang napakinabangan. And therefore, itong mga anak niya ngayon, ang naghahabol. Yan. Dos Compañeras. Anong sinabi ng korte? Sabi kasi nung other woman, hindi, akin yan, akong bumili. Tingnan mo, ako nga, nakapangalan ko lahat yan. In fact, hindi ako nakinabang sa kanyang retirement pay. Wala akong nising kong diling. Wala akong napakinabang dyan. Pero tiningnan yung kanyang background. Ang sabi, napatunayan din ng mga anak nitong may number 2, no? Sabi niya, noong panahon na binili yung property niyan, yung house and lot na yan sa Paranaque at Las Piñas, wala kang trabaho. You have been a plain, not really a housewife, plain common law wife. No? So saan ang gagaling ang pera mo? Maging yung lahat na napunta. So paano may explain na ikaw ay makakabili niyan samantalang wala kang pinansyal na kakayanan, wala kang ibang source of income, hindi ka rin naman kayamanan, no? So
Ang sabi ng korte, kahit pa nakapangalan yan sa'yo, kahit pa sa ilalim ng torrent system, pinoproteksyonan or pinangangalagaan yung kung sino man ang nakapangalan or pinangalanan dun sa title, hindi naman ito pa pwedeng gamitin para i-deprive mo yung totoong may-ari. Because, no, since married si Mr. at saka si Mrs., silang dalawa ang nagmamay-ari nito. Ang kanilang property regime, sinasaklo pa rin sila ng property regime because they have not been annulled, no? Nag-i-exist pa validly ang kanilang kasal. Sabi ng korte, ibalik ninyo ito, bigyan nyo pa ng interest. Yung bahay na tinitirhan ninyo, bayaran nyo din yung silbing renta dyan sa property niyan because the original family, the legitimate family, deprived ng kanilang ari-arian na dapat sana matagal na nilang ini-enjoy. Dos Compañeras. The case is Milagros Joaquino, aka Milagros Reyes versus Lourdes Reyes et al. Yun, yung mga mistress na medyo sometimes matatapang pa tong mga to kaysa sa mga misis no. Yun po kasi ang karaniwang ginagawa, pinapangalan sa mga third party, sa paramour, yung property, not knowing na pwede pong mahabol yan ng may mga remedyo misis. po Meron ng po. legal na pamilya. Kaya lang ikaw, Mrs., take note, no? Dapat kahit pa paano nagba-background check ka din. At syempre, dyan gumagana yung pagiging marites at tolets. Dyan yung legit, magagamit mo, mapapakinabangan mo. Kaya sa nakikipag-chismisan ka lang sa kanto na wala kang ibang pakinabang. Yung diba? iba pa nyera, matatalino na rin yan ang ginagawa. Hindi kay Mrs. pinapangalan, kundi sa anak nila. Diba? Kasi alam na hahabulin ito ng Mrs. ko. So, it's either ipangalan ko na to sa anak ko or ipangalan ko sa ibang Pero tao. Attorney Cam, take note, meron pa rin tayong civil code provision na nagsinasabi na if a property is acquired through mistake or fraud, the person obtaining it by force of law is considered a trustee of an implied trust. Ibig sabihin, pwede pa rin pong mabawi sa iyo. Ibig sabihin yan, to make it simple, to make it short, hinahawakan mo lang para sa ibang tao itong property na nakapangalan sa iyo. Wala ka pa rin lusot sa batas. Dos Compañeras. Ayan, sa mga may hinahabol dyan, alam nyo na ang gagamitin yung kaso. Basta alam nyo na ito po ay binili ng inyong mister. O ng inyong misis. Kasi hindi lang naman ang mister ang nangangaliwa, even mga misis, diba? Ayan. Pwedeng mahabol. Yes. Maria Teresa Lazaro dyan sa Hong Kong, nanonood sa atin. Jam, dyan sa Alberta, Canada. And syempre, si Peter Albia at nanonood sa atin Chemalyn Nabos Cruzado. Merry Christmas daw. Nanonood sa atin sa Malibago, Torrijos, Marinduque with Nanay Meli and Tatay Oni Cruzado. And of course, magandang gabi po sa Revilla at saka Cruzado at saka Manuba families dyan sa Torrijos, Marinduque. Si Flor de Lisa Capis Ginto at Jovelyn Aquino Salvador Pascua, magandang gabi po sa inyo. Yun pong question, yung kanina Attorney Cam, may itatanong daw siya sa atin, idiretso na pong tanong, no? Nakasalgip, marami daw siyang natututunan, gusto ko pong magtanong sana sa inyo, diretso na po kayo, sasagutin po namin. Taran del Mundo and, ito kapatid ko, ito Concepcion Elag, and Ate Lily Baradi, Roxanne Costo, Pancho Sabardo Jr. at Attorney Cam. Sige, basa ka. Ayan, may question dito. Paano naman daw po yung mga traffic enforcer na yung, yung pakalog? Pakalog? Oo, yung mga nasa kalsada na may parang sila box, tapos Merry Christmas. Nilalapitan ba isa-isa? Yun ang hindi ko sure Kasi kung ito ay wala namang sapilitan, kung sino binigay lang, nakalagay diba? Dyan, walang nilapitan ka, kusang nilapit, walang problema. No? Pero kung pag hindi ka nagbigay, titikitan ka. Ibang usapan yun. Delikado yan. Ayan, wala namang masama. May sa mga subdivision nga, Panyera, di ba? May mga security guard doon na may nakalabas na box na Merry donation Christmas. box. Basta walang sapilitan, walang problema. Tsaka, kung halimbawa sa mga, ang tawag doon, sa mga subdivision at hindi naman ito sa gobyerno, walang problema. Yan, yung mga namimigay ng mga sobre, okay lang yan. Sharing is caring. Ayan. Attorney Cam, si Ray Mendoza nanonood sa atin. Saan
waking up early to listen to your program. Ay, saan po ba kayo, Sir Ray Mendoza? Magandang gabi po sa inyo. And syempre, Eds Maglakas. Si Cheryl Adami Molina daw ay nanonood sa atin. Oo. Kasi yung ninang ko, si Jovelyn Pascua, nanonood lagi Ay, yan sa yung atin. ninang mo ba siya? Yes. Ay, ninang, magandang gabi po sa inyo. Laging hindi nawawala, present lagi. At itong si Beto Santos sa Caloocan. Magandang gabi po, Bobby, sa inyo. Arnold Lood sa Kingdom of Saudi Arabia sa Riyadh. Attorney ka, magandang gabi. Jem Heromi. Bakit itong si Jem Heromi ay nanonood sa atin ay nasa Christmas party? Oo nga Diba? Excited na kami pumunta dyan. Sabi niya kasi, Attorney ka, huwag kang mag-alala, ninang, akong kukuha ng ano mo. Inaanak ko kasi ito sa kasal. Akong kukuha ng regalo mo. Alma Valenzuela de la Cruz, classmate ko ito ng grade school. Lourdes Datwin Anino, dyan sa first time daw niyang manood ng live. Sa radyo lang sila nakikinig lagi. Totoo po palang maganda kayo. Aba, ay syempre naman, ang magsabi pong pangit ay kakasuhan namin ni Attorney Cam. Take note, gagalingan po namin. Next, Attorney Cam. Eto, may nag-question dito. Paano po mga attorneys kung halimbawa may iniwan pong regalo mula po sa aking amo? Paano po pag hindi ibinigay ng anak ng amo ko? Ayan. So, depende po. Ano po yung regalo? Kasi, di ba, again, yung regalo, baka donation din po ito, no? Kung halimbawa mga moderate gifts lang po na ibinigay sa inyo, wala namang problema yon. Pero kung halimbawa significant, valuable na po at minsan nakasama na ikaw pala sa will na may regalo doon na ibinibigay sa iyo na significant amount o kaya yung property. Yung property, yung mga nire-rehistrong property, kotse, motor, yung sasakyan o kaya real property, bahay, kasi may mga amo naman talaga, Attorney Cam, na generous na pag nakitaan ka ng maayos na pagsiservisyo bilang reward o bibigyan kita ng bahay o lupa o ng kung ano man, kondo, ay swerte. Ay sana all. Kung halimbawa na nakalagay naman po ito sa kanyang will, wala namang problema. Kailangan lang po na valid yung execution ng will at matatanggap nyo ito. O kaya naman, Attorney Cam, kung hindi sa will, merong deed of donation. Yes. Pero alam mo, Attorney Cam, ito yung tinitingnan kong aspeto. Although hindi naman kasi talaga natin pinapractice ito. Yung sinasabi pa rin na, di ba yung pagre-regalo is a form of donation? Ayan, kasi it is an act of liberality. But ang sinasabi sa batas, pag 5,000, dapat nasusulat na. But we don't do that, no? Yes. Si Attorney Cam, nakatanggap ng kung magkano ilang libong halaga ng kung ano man. Hindi naman nasusulat. Binigyan ni kung sino man ng, ano bang natanggap mo regalo, Attorney Cam? Wala pa nga yan. Wala pa ba? Wala pa nga nakatanggap ng regalo, hindi naman nasusulat. Pwede bang ba? Yes, 4 years. Ay, ham. Meron akong tanggap na ham. Wala naman yung 5,000. Maliban na lang kung ang binili mong ham, ay yung binigay na ham sa'yo, ay yung isang leg ng, di ba? Yung ham na sikat, yung Chinese ham, na pinapabili natin kay Boy Gonzales, dyan sa Quiapo, no? Kumaliban na lang kasi parang yung maliit na ano na yon, 8,000, Attorney Cam. Dapat isulat yun. Dos Compañeras. Next, Attorney Cam. Yun na nga yung panyera. Okay. Si Hil Ocampo, magandang gabi sa iyo. Aparato Song Gapong, nanonood sa Quiapo, Nueva Ecija. Napansin po ninyo, mandami namin binabati kasi gusto namin makabawi sa inyo dahil, very loyal kayo sa ating programa at lagi kayo nakasubaybay. Larry Malayo, laging nakikinig sa radyo. Joan Malapote Labaw, Attorney Cam, husband ng classmate ko. Tingnan mo, nakikilala ko sila lahat. Wilson Aldea Jr., dyan sa San Antonio, Zambales. At syempre si Kenneth Arevalo. Ayan. Si Vivian Dimaano, shoutout daw po dito po sa may San Jose del Monte, Bulacan, na Tess Valle, Zoraida Faliorina, nanonood po sa may Pampanga. Si Vivian, si Gerson Magaysay sa may Taguig City, Arnold Lood, at si Bitbeto Santos, dyan po nakikinig sa may Caloocan. Hi kay Bobby. Okay. Ito na, Attorney Cam, yung matinding tanong. Yung pwede po bang tumanggap ng regalo ang mga polis? Naalala mo, naging controversial si
sino nga ba yung maputi na police? Na a few years back, before Magalong, naging PNP chief. Hindi ko na matandaan. No? Medyo naging controversial din siya towards the latter part of his leadership. Pero, sabi niya, tumatanggap nga ako ng mababanggit ko pa, ng polo shirt na may buhaya. Tumatanggap ako na. Bakit? Na naka-brace. Magpapaka-ipokrito pa ba tayo? Dumadating sa opisina ko. No? Nakakatanggap din ako ng lechon. Ipagkakait ko ba yan? Dumadating sa opisina ko? Hindi naman problema yan. Yun ang sinasabi niya. Medyo naging controversial siya doon. Dos Compañeras. Yun pong mga unsolicited gifts, no? Or presents of small or insignificant value. Pero mahal ba ang Attorney Cam? Ang buhaya? Mahal lang. Pero depende kasi kung ang mahal sa kung ano yung kakayanan mo. Kasi kung ikaw ay millionaire, hindi mahal sa'yo ang 5,000. Diba? O kaya yung nag-golf. Tama ba yun? Yung nag-golf ang brand, no? Pero yun, mas mahal yun. Kasi lagpas 10,000 naman ang isang shirt noon. So, depende kung halimbawa, yung may kakayanan na yung nagbibigay sa iyo ay wala namang kakayahan pero ganun pa rin dahil syempre ang expectation noon may bibigay na pabor yan sa akin, 'di ba? Kapag ganun ang style. So kung insignificant value tsaka sort of ordinary token of gratitude ang sinasabi po doon sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, pwede naman po ito. Again, insignificant, unsolicited at walang hinihintay na kapalit. Lalong-lalo na Panyera kung yung pinadala lang, wala namang nakasulat kung kanino. Yes, anonymous. Diba? Pero pa nakalagay, anonymous. Pagkatapos nun, alam mo ba, ako ang nagpadala sa'yo nito, siguraduhin mo yung transaction namin. Ako lang nag-isang nagpadala sa'yo ng ng letter H na bag. Letter H. Alam ko ang kulay niyan. Katunayan na galing sa akin, narito resibo. Yung H na yan, hindi mo babanggitin yung H kasi silent H yan. At saka ganitong kulay yan. Ganito ang nakalagay. So, yun. Dos Compañeras. Bawal po ang anumang ganito kung meron pong kapalit. At saka sinulisit. No? Ang tanong, si ma'am, si sir, si principal, no? Naghihingi po dun sa mga suppliers. Common yan, Attorney Cam. Speaking of, magandang gabi po muna sa mga teachers dyan. Magandang gabi po. Marami pa tayong babatiin pero magko-commercial muna tayo dahil signal na ang ating poging technician. Siyempre, bubulahin kita in the spirit of Christmas. Nakakasama po ninyo ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Naniniwala na sana siya Hindi, totoo naman yun. Poging-pogi ang tech natin. Oo. Attorney Campo, Cherry Ladami Molina. At Attorney Rina Seco dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang dalawang magagandang abogada. Yes. Ang mga panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Christmas naman. Pagbigyan yan. Ako po si Attorney Cam Cherry Ladami Molina. At tinatalakay po natin yung mga bawal na regalo, parang bawal na pag-ibig. Sa Joby Barbecho dyan, shout out daw sa Camarines Sur, si Angie Morales Mejia. Sabi niya gano'n, tatanong ko lang po kasi dinmanda po ng pinsan ko po ang engineer ko po na anak. Ano po ngayon ang question? Yun, depende po. Ano pong question, anong kaso, anong facts, yan. Si Butch Gargantilla, ayan, nanonood na po Barangay Dolores, Ray Family sa may Marinduque. Oy, magandang gabi po sa inyo, kabayan. Magandang gabi sa inyo dyan. Yan. Kumusta baga ang puto bongbong at saka bibingka kapag nagasimbang gabi kayo? Padala nyo nga kami. Masarap ng puto bongbong at saka bibingka dyan sa malapit sa atin, Attorney Cam. Hindi ko pa mahal nga lang, iisang ganun lang, apat na daan, 400 pesos. Isang hawak lang ganun. Yes. Si Julio Campo nanonood sa may Quezon Province. Batiin ko rin po si Sir Luding Bunggaling dyan sa may Candelaria, Quezon. Aparato Songgapong sa Nueva Ecija na nanonood po sa may Cuyapo. Salamat. Si Al Sarmiento, sabi niya, good evening, mga attorney na magaganda. Siyempre, Attorney Cam, itong si May Lavesares nanonood sa atin dyan nakikinig sa atin sa Barangay San Gabriel, Pamplona, Camarines Sur. Merry Christmas po sa inyo. At siyempre, Attorney Cam, merong question kanina. Pakibasa mo nga. Basa, Attorney Cam. Ayan. Sabi dito ni Miss Miranda, ayan, ang tanong ko po ay dun po sa lugar ng manugang ko, alam ko ay papasok sila sa
financial corporation yata ito po, Home and Financial Corporation, Finance Corporation, na bago po ang sistema. Socialized housing? Yes. Okay, yan. Na bago po ang sistema nila, naging private na sila. Yung sukat ng lupa nila ay babayaran nila ng 5 years. Halimbawa po, na fully paid na po yon, ano ang dapat gawin? Ano ang hihingiin? Deed of sale at paano po magpatitulo ng lupa na binili nila. 30 square meter po ata, thanks po. So, dapat ay i-issue sa'yo nung pinagbilhan mo. yes. O, mag-i-issue sila ng deed of sale, sila ang mag-i-issue nun sa'yo. Pagkatapos ay, dapat din, yung titulo ay nakapangalan na sa iyo. Di ba? Kapag ka ganun, bumili kayo, nag-amortize, ganun naman ang pag bumili ka, 'di ba? Ganun naman ang sistema. Sa mga finance corporation. Yeah. Oo. Pwede din po ninyong reviewin yung mga previous episodes namin. Kung hindi kayo satisfied, we have previous episodes kung paano ninyo mapatitituluhan ang inyong property or malilipat ang titulo sa inyong pangalan ng property. Yeah. Ayan. Marami pong mga mas detalyadong discussion. Basta ano lang po, kailangan nyo lang mag-submit ng mga documents sa Registry of Deeds. So yun po, para siyempre, babayaran mo yung mga buwis. Yes. Marami. By the way, speaking of buwis, magbayad na po kayo ng amilyar habang Disyembre pa. Habang may pera pa, Attorney Cam. Tsaka may discount hanggang 20%, no? And again, we encourage yung mga local government units, especially yung ating mga nasa konseho, no? Pwede po kayong magpasa ng isang ordinansa para ma-exempt na from payment of real property tax o amilyar itong mga natanggap ng mga beneficiaryo natin ng CLOA at ng Agrarian Emancipation Act. Para po happy-happy tayo. Dos Compañeras. Si Benjamin Domingo dyan sa Japan. Etong si Ray Mendoza dyan naman sa New York. Doon sa inyo, Attorney Cam. New York, US of A. Ako kasi New York. Doon pala sa amin. Meron ding New York Cubao. Street ko. New York Cubao Street. Ganyan. Siya, doon sa talagang New York na malamig, Attorney Cam. Dos Compañeras. Si Nilda naman, Attorney Cam, nakikita mo ba ito sa DZRH, ano ba itong binubuksan ko? DZRH News Television. Nilda Marcaida Montes. Ako po ay nanonood sa cellphone lang. Nandito po ako sa Korea. Korea siguro ito. Saranghae. Kung sino man po nakakita sa kapatid ko na nawawala po siya noong Lunes pa. No, paki-contact na lang. Si Jimmy Marcaida, kung nanonood ka, i-contact mo ang kapatid mo na nag-aalala, taga Plaridel, Bulacan pala ito. Okay. I-contact niyo po ang inyong kapatid na si anong pangalan nun? Ayan. I-contact niyo po ang kapatid ninyo. May question dito si Charles. Patay na po ang father ko at ang mother ko po buhay pa. Gusto po ng mga kapatid ko, i-donate na lang ng mother ko sa aming magkakapatid ang property. Okay po ba yun? Okay po yun kung papayag si mother. Pero kung hindi po, kasi baliktad, no? Kasi ang mga usually na nakikita ko po, no? Yung mga kapatid ang nagdo-donate sa nanay nila. Eventually naman kasi pag nawala din yung nanay, sila din ang magiging owner ng property. Kung halimbawa nagkakasundo po kayo na ipangalan na lang po kung kanino nyo po gusto ipangalan yung property, okay naman po. Basta may consent ni mother. Huwag nyo pong i-etchapuera ang nanay nyo, ha? Yan. Dos Compañeras. Sasagutin ko din itong question ni Glory Lynn Gapasin, Attorney Cam. Sabi niya, good evening po mga attorney, seeking legal advice lang po. Kasal po ang lolo at lola ko pero hindi po sila nagkaanak. Pero si lolo ko po ay may isang anak sa unang kinakasama niya po. During the marriage po ay nakapundar sila ng konting ari-arian. In case po ba na ibenta tayo ang so-called property po, paano po magiging sharing nung lola ko at yung anak sa una. Ayan. Siyempre, yung lola mo, no, sharing muna. No? Tingnan, ano ba ang during the marriage ay nakapundar. So, ibig sabihin, ito ay pag-aari ni na lolo at lola. So, automatic yun. Mag-ahati sila doon. Kalahati kay lolo, kalahati kay lola. Ngayon, yung kalahati ni lolo, yun ang magiging subject ng manahan. So, kung ibibenta ni lolo yung share niya, which is 50% of the total property, maghahati, malaki kasi ang makukuha ni Mrs. Mas malaki ang makukuha ni Mrs. kesa doon sa apo. Ayan. Dos hindi apo sa anak. Kasi non-marital. Unang anak, illegitimate child. Yes. Ayun.
Ay, nako, ang bilis ng oras, Panyera. Ay, oo, bumati ka na. Uy, batiin ko lang po nanay ko ni Vista ng Viracatanduanes. And congratulations kay Fire Officer 2, Rene Carlo Molina. Ayan, siya po ay nabigyan ng special award. At Best Employee dyan po sa may congratulations. Fire station nila. And of course, magandang gabi rin po kay Mama Jovita, Papa Will, and kay Mama Sinta. Mama Vita, magandang gabi sa'yo, and Papa Will. Siyempre, nakikimama at nakikipapa ako. Of course, Ate Lily Baradi and Ate Ching Elag at mga kamag-anak ko dyan sa Buena Vista, Marinduque, especially kay Tia Patring at saka kay Tio Femio at sa kanyang napakabait na asawa, si Tia Sinay. Magandang gabi dyan sa Navaid, Bagtingan, Buena Vista, Marinduque. Magandang gabi din sa iyo, Alcari Serad. Hindi ko alam kung saan siya nanonood. Si Rain Efren, sabi niya, presence in the audience, attorney. Sabi niya ganon. At yung mga hindi pa natin nababate, si Hill Ocampo ng Quezon. Magandang gabi po. At sa lahat ng hindi nabate, bukas po ulit ha, magsama-sama po tayo. Today is the 20th. So, Wednesday ngayon, Attorney Cam, ano? Bukas, magsama-sama po ulit tayo. At syempre hanggang sa Friday pa, dahil kahit may Christmas party po kami, araw-araw may Christmas party dito, sa iba-ibang kumpanya, nandito pa rin po kami. Kasama po ninyo ngayong gabi si Jeric Barreto. And syempre, si Ray Taladro. And of course, ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cherry Ladami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.